May mga pagkakataon na biglang dumarating na akala mo ay swerte. Ngunit sa katunayan, kung minsan, sa likod ng pagkakataon na iyon ay isang malupit na bitag na hindi mo mahulaan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang paglalakbay na akala ko ay isang panaginip, isang bakasyon sa isang marangyang kabin, sa pinakaliblib na bahagi ng Alaska. Isang ilibre na bakasyon na may marilag na natural na tanawin, walang tao, walang ingay sa lungsod, ako lang at kalikasan. Napakaganda, tama? Sino ba ang hindi magnanais na manatili sa isang marangyang kabin ng libre, malayo sa mundo, upang tamasahin ang kapayapaang iniaalok ng kalikasan? Naisip ko rin, hanggang sa nagsimulang magbago ang lahat. Ang kabin na yon, ang inakala kong paraiso, ay unti-unting naging bangungot na hindi ko matakasan. Kakaibang tunog ang lumitaw sa gabi. Hindi malinaw na mga figura ang dumaan sa bintana. Ang paghihiwalay ay hindi lamang pisikal, ito rin ay isang pagkakulong sa isang malalim na takot. Gusto kong ibahagi ang kwentong ito para bigyan ng babala ang lahat. Huwag maniwala sa mga libre na bagay na lumalabas sa gitna ng kawalan. Dahil hindi mo alam kung ano ang iyong binabayaran hanggang sa huli na. At narito ang aking kwento, ang nakamamatay na paglalakbay na sana ay hindi ko na tinanggap. Titiyan na Jack, anengi yan ikiyan, ene bao niedes, ang yan jiyag nene, ese, en ibne kakos ganahin. Ayan vikyan yan enit, anana deadline alin enan. Tinga tiyan ye an ti ed diwa enit niya. Tikyan el endilan sa dot kai titisi, ent niwan yan, saban ye gili eninan. Reelt endire, kay mayi yan anili anat. Te nansi an ye inne jen lai anetay. En ulimay. Ayen defy limi en, haitik en la no limi nay yan minye, ti endi siya kabin sambiran nan sutrong ranigi Alaska. Imila event ginmit ye a kongko resi no titianenan. En lu li iyan labi tiyan. Tinhe mang an sampirane nai lian. Choan vai train him bit lian ay cow, and the anay trong siya cabin saksi, ni ultijan yan ay nanali. Lian ane a wayan tiyan toit a, yay an si ilan jan ring ni aden di tiyan bilay lias. Lito si dimini. Yaluin cho anden til dan siya til liya siyam yani. Kaya ay silitian de yani. Elpi anay minye trong and nibitli, sambiran isigit adan. Iuha iliulay si Faila, hayan dili ingu neno. An anitrong lanitay, and dida ayal li iyal nanean. Si Ejik is biko dig newa kwar newa yan ane ni chalani yan eden limina. Eden anden akun doy anat kinti it li siyam anasa. Atin hinuha yan saban gi hinay git li kudi yan. Tikin lin nane ane ran kirne itenen nen butray Alaska laisaw. Eri gi eden trong lani lunay ti chakyan say. And ben hiyan, and ben sani bo trong ziti yan ui nas bailan dam atoy may, sige, zero ane, an lu an may lali. Ti ane. Identify tingu niya. En kai iyan kun may, kai iyan sed giwa en sen iyan. Di may limay, tin let and liu anantitu aniyang. Nagsimula ang paglalakbay sa isang malamig na umaga,
nang makapal pa ang hamog sa makipot na mga kalsada sa bansa patungo sa maliit na paliparan ng Alaska. Sumakay ako sa isang maliit na eroplano, isang lumang eroplano na hindi ko akalain na sa unang pagkakataon ay sasakay ako. Ang mga propeller ay humihina sa malamig na hangin at ang mga patak ng hamog sa mga bintana ay lumikha ng malabo, hindi malinaw na mga guhit. Ang driver, o sa halip ang piloto, ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may haggard na mukha at malamig na mga mata ngunit kakaunti ang nagsasalita. Walang pagbati, walang maliit na usapan, ang tunog lang ng makina at ang mapang-aping katahimikan. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng alienation, na para bang kakapasok ko lang sa isang mundo na walang gustong puntahan ako. Lumipad ang eroplano, malumanay na umindayog sa hangin. Sa ibaba ko, ang malalawak na kagubatan ay walang katapusang nakauna, tulad ng isang berdeng karpet na tumatakip sa buong ilaw. Napakaganda ng tanawin kaya napabuntong hininga ako. Ngunit sa loob-loob ko, mas lumakas ang pakiramdam ng kalungkutan at pagkabalisa. Ang signal ng telepono ay nagsimulang humina, na parang binura ng lupain ito ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Biglang nagbago ang panahon, umihip ang malamig na hangin sa bintana, gumulong ang madilim na ulap, pudyat ng paparating na snowstorm. Kumunot ang noo ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Nang lumapag ang eroplano, nakita ko ang isang magandang kabin sa harap ko, na tahimik na nakatayo sa malawak na espasyo ng mga pine forest at puting snow. Ang panlabas ng kabin ay nakakagulat na perpekto, makintab na oak, malalaking salamin na pinto na sumasalamin sa kulay abong kalangitan, ang bubong na gawa sa mahalagang kahoy, kumikinang sa madilim na liwanag. Pero habang pinagmamasdan ko, mas naramdaman kong may mali. Kumalabog ang pinto ng kabin nang buksan ko ito, isang tuyong tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Sa loob, ang lamig ay parang hindi nakikitang pader na nagpapabigat sa hangin at nahihirapang huminga. Ang mga bagay ay inayos sa perpektong pagkakasunod-sunod nang walang anumang bakas ng aktibidad o buhay. Ang lahat ay tila naghihintay para sa isang bagay o isang tao na lumitaw. Ang mga nakasabit na lampara sa kisam ay kumikislap, naghahagis ng mahaba at nakakatakot na anino sa mga dingding. Ang isang lumang tumba-tumba sa sulok ng silid ay hindi umuga, ngunit ito ay nagbigay ng impresyon na may isang taong nakaupo at tumayo sa kadiliman. Nakatayo ako doon, nakatingala sa kisame, ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang malamig, madilim na pakiramdam, sa kabila ng magagandang tanawin sa labas, ay nagpaunawa sa akin na ako ay nakatungtong sa isang lugar na hindi katulad ng anumang nakilala ko. Hindi ang paraiso na naisip ko. Ngunit isang lugar hindi sa mundong ito. Ang unang araw sa kabin ay lumipas ng payapa, na para bang natupad ang pangarap. Ngunit sa gabi, nagsimulang magbago ang lahat. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil may narinig akong kakaibang ingay. Sa unay bahagyang paglangit-ngit lang, parang may marahan na gumagalaw sa sahig na gawa sa kahoy. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinasabi sa aking sarili na maaaring hangin sa labas ng bintana, o ang mga kahoy na slats na lumiliit dahil sa lamig. Sinubukan kong i-rationalize ito para mawala ang pakiramdam ng gulat. Ngunit pagkatapos ay hindi tumigil ang ingay, ngunit naging mas malinaw at mas malapit. Iminulat ko ang aking mga mata, inilibot ko ang paningin sa buong silid, walang nagbago. Ngunit ang pakiramdam na pinagmamasdan ay nagsimulang gumapang sa aking isipan. Isang lamig na hindi nagmula sa temperaturang tumatagos sa aking balat, kundi sa kaibuturan. Hindi lang iyon, minsan pakiramdam ko ay gumagalaw ng mag-isa ang mga bagay sa kwarto. Ang maliit na lampara sa mesa,
o ang upuang kahoy ay biglang lumipat sa isang sulok na sigurado akong nailagay sa tamang lugar. Ilang beses, nakakita ako ng hindi malinaw na mga figura na dumadaan sa bintana, hindi malinaw na mga hugis, tulad ng isang tao o isang bagay na tahimik na nakatayo doon sa makapal na kadiliman ng lumang kabubatan. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili, iniisip na baka ito ay pagod o ang guni-guni ng isang malungkot na tao. Pero sa loob-loob ko, mas lalong lumakas ang pagdududa ko. Pagkatapos sa ikalawang gabi, nang tumama ang snowstorm, biglang nawalan ng kuryente ang cabin. Ang lahat ng mga elektronikong aparato ay hindi gumagana, ang mga ilaw ay patuloy na nakabukas at nakapatay, ang mga kakaibang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid tulad ng mga buntong hininga sa gabi. Lumabas ako sa purong puting nyebe at natuklasan ang kakaibang mga bakas ng paa sa paligid ng cabin. Ngunit ang kakaiba ay hindi natunaw o nabasag ang nyebe, dahil sa mga yapak na yon, na para bang sila ay mga invisible na multo na nakatatak sa lupa. Ang aking kalooban ay kapansin-pansing nagbago, mula sa pagdududa at pagkabalisa hanggang sa gulat at pagdududa sa sarili. Nagsimula akong magtanong, nanaginip ba ako, o ang lahat ba ay produkto lamang ng aking nakatutuwang imahinasyon? Pumasok ba ako sa isang nakakatakot na laro ng hindi ko alam? O ang isang hindi nakikitang bitag ay dahan-dahang humihigpit sa paligid ko, na hinihila ako pababa sa lalim ng takot. Bawat tunog, bawat panandali ang figura ay mas nawalan ako ng kontrol. Alam kong kung hindi ako magpupuyat, mawawalan ako ng dahilan, at baka hindi na ako makaalis sa lugar na ito. Ang stress ay nagtulak sa akin sa limitasyon. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pamumuhay sa pagkahumaling na yon. Ang desisyon na umalis sa cabin upang makahanap ng isang paraan pabalik sa labas ng mundo, sa isang normal na buhay, ay ang tanging pagpipilian na natitira. Nagsuot ako ng mainit na Amerikana, isinuot ang aking sapatos, at lumabas sa nakabulag na puting nyebe. Ang malamig na hangin ay umihip sa aking mukha. Ang mga snowflake ay lumipad na parang mga haplos, ngunit ang aking puso ay nakaramdam ng lamig. Naglakad ako, naghahanap ng daan palabas sa tiwangwang na kagubatan na ito. Ngunit pagkatapos, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Gaano man kalayo ang aking narating, patuloy akong bumabalik sa parehong lugar, ang cabin na tahimik na nakahiga sa malamig na kagubatan ng pino na parang permanenteng angkla. Walang daan palabas, walang ilaw na gabay. Tila hinihila ako ng lahat sa isang hindi nababasag na loob. Tinawag ko itong space trap, isang lugar kung saan pinaghalo ang oras at espasyo, na nahuhuli ang sinumang nangahas na pumasok. Sa gitna ng gulat, hindi ako nag-iisa. Isang figura ang lumitaw, isang estranghero, o mas tiyak, isang nilalang na naninirahan sa kadiliman ng lumang kabubatan. Hindi siya gaanong nagsalita, tiningnan lang ako ng malamig at mapanganib na tingin. Minsan ay hinala ko na isa lang siyang multo, bahagi ng cabin, isang dating si panauhin, na nahulog din sa lugar na ito at hindi na bumalik. Siya ang pinakamatingkad na babala sa kapalarang naghihintay sa akin. At pagkatapos ay nahayag ang malupit na katotohanan. Ang cabin ay hindi libre. Ang presyo ay hindi pera, ngunit ang mismong kaluluwa, ang pagkakaroon ng mga walang kwentang pumasok dito. Ang mga naging bahagi ng kadiliman noon, nakulong magpakailanman sa malamig na bahay na gawa sa kahoy. Tumayo ako sa threshold ng kawalan ng pag-asa. Ang aking isip ay nagsimulang mag-alinlangan, nag-aalinlangan sa pagitan ng katotohanan at panaginip, sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng katinuan at paranoia. Ito ay hindi na isang bakasyon, ngunit isang buhay o kamatayang pakikibaka para mabuhay. Maaari ko bang panatilihin ang aking katinuan, makahanap ng isang paraan mula sa makamulto na bitag na ito, o mawawala ba ako ng tuluyan tulad ng ibang mga kaluluwa? Binalot ng makapal na kadiliman ang cabin, na ginagawang malabo at malabo ang lahat. Hindi ko na masabi kung ano ang totoo at kung ano ang haka-haka.
At pagkatapos, mula sa malalim na kadiliman na iyon, lumitaw ang isang nilalang, isang tunay na mandaragit, hindi lamang isang multo o isang ilusyon. Isang nakatatakot na figura, nakatago sa gitna ng mga puno, na may mga mata na kasing pula ng mga baga, na nagliliwanag sa kapangyarihan ng kadiliman at walang katapusang takot. Nagsimula ang laban para mabuhay. Nagpumiglas ako sa pagitan ng instinct na mabuhay at ang psikolohikal na pagbagsak na papalapit na parang baha. Ang bawat plano, bawat pag-isip ay natunaw sa ilalim ng presyon ng takot at kabaliwan. Ang bawat hakbang ay patuloy na pakikibaka sa aking sarili at sa hindi nakikitang kaaway. Ang mga hinal na hininga, ang paglamutok ng mga yabag sa nyebe, ang mga hiyawan na umaalingaw sa lumang kagubatan, lahat ay pinaghalo sa pinaka-nakakatakot na musika ng aking buhay. At pagkatapos, sa huling sandali, napagtanto ko, wala akong paraan. Ang huling kislap ng liwanag sa aking isipan ay nawala, na nagbigay daan sa dilim. Ako, marahil, ay lamunin ng kabin na ito at ng malamig na kabubatan ng Alaska. O mas masahol pa, maging bahagi nito, isang nakulong na kaluluwa, isang hindi nakikitang multo, isang taong patuloy na umaakit sa inosenteng biktima sa bitad ng kamatayan na ito. At ang huling mensahe na nais kong ipadala sa iyo, ang nakikinig sa kwentong ito, ay huwag maniwala sa mga libreng bagay, lalo na kapag nagmula ang mga ito sa ganap na paghihiwalay ng ligaw. Dahil ang presyo na babayaran ay maaaring hindi sa pera, ngunit sa iyong buhay, ang iyong kaluluwa.